Hi guys, and welcome to my channel. So for today's video, another part na naman ng Metro Manila ang ating i-explore. Etong part ng Metro Manila na ito, ang sinasabing pinakamalinis at pinakadisiplinado. Alam niyo ba kung anong city to ng Metro Manila? Kung ang sagot niyo ay Marikina City, may tama kayo. Kasi for today's video, ang ating explore ay Marikina City. So samahan niyo ako as we explore Marikina City. Bago tayo mamasyal dito sa Marikina, kakain muna ako guys kasi nagugutom na ako. Nandito ako sa isa sa mga pinakasikat na kainan and slash cafe dito sa Marikina, ang Sundays Cafe and Restaurant. Nagtataka lang ako guys na bakit Sundays ang tinawag sa kainan na ito? Open naman sila everyday. Dapat Sunday lang sila open, di ba? Dapat, kung magpapangalan sila ng restaurant, dapat ang inano nila doon everyday. Ang pangalan dapat ito ay Everyday Restaurant and Cafe. Charot lang guys, dala lang ng sobrang gutom. So, ang in-order ko sa kanila ay baked spaghetti with cream cheese. So, hintayin lang natin yung in-order ko na pasta. So, ito na yung aking in-order na baked spaghetti with cream cheese. Tikman natin guys. Ang masasabi ko sa baked spaghetti nila with cream cheese, sobrang sarap guys. Creamy, tamang-tama yung alat, and generous yung serving. I love it. And may pa garlic bread pa sila guys. Tikman natin yung garlic bread. Sarap din. Masarap din yung garlic bread nila guys. I love it. Ito yung Marikina Shoe Museum. Itong Shoe Museum na to, makikita ninyo yung mga shoe collection ng former First Lady Imelda Marcos. Yung mga shoe collection na to, guys, mamahalin yung mga sapatos na mayroon ang former First Lady, no? Yung mga shoe collection niya, guys, ay ito yung mga nakumpiska ng Presidential Commission on Good Governance nung panahon ni Cory Aquino. Kasi sinasabi na yung mga shoe collection niya ay part ng ill-gotten wealth o nakaw na yaman ng mga Marcos. Unfortunately, hindi tayo makakapasok sa museum kasi ngayon ay election. Papakita ko na lang sa inyo yung picture ng loob ng museum. Guys, ito yung Kapitan Moy Heritage House. Hindi pa kayo nagtataka kung sino si Kapitan Moy? Si Kapitan Moy ay ang nag-pioneer ng paggawa ng sapatos dito sa Marikina City. Bukod sa most clean and most disciplined city sa Metro Manila, ang Marikina City ay ang shoe capital of the Philippines. Ikukwento ko sa inyo kung paano naging shoe capital ang Marikina City. Meron ako ditong guide para maikwento ko sa inyo kung paano ba naging shoe capital ang Marikina City. Noong 1887, nagsimula ang paggawa ng sapatos. Ang pioneer ng paggawa ng sapatos dito ay si Don Laureano o tinatawag na Kapitan Moy Guevara. Ang kwento kung paano naging shoe capital of the Philippines, ganito yon guys. Mayroong imported na sapatos si Kapitan Moy. Nasira yung imported na sapatos. Dito sa Marikina City at that time, wala pang gumagawa o nagre-repair ng sapatos. Pag nasira yung sapatos ninyo, kinakailangan pang pumunta ng Maynila. At that time, syempre, may kalayuan ang Marikina sa Maynila. So, syempre, ayaw niya na mag-travel ng malayo. Para magkaroon siya ng idea kung paano ba ginagawa ang sapatos o nire-repair, kinalas niya yung sapatos na mayroon siya. So, inaral niya, tulong na rin ng mga gumagawa ng bakya. At that time, wala pang gumagawa ng sapatos dito sa Marikina. Ang mga ginagawa lang dito at that time ay mga bakya. For how many attempts, finally, nakuha na rin ni Kapitan Moy ang paggawa ng sapatos. And then, simula nun guys, dahil sa kanyang discovery kung paano ba gumawa ng sapatos, simula nun guys, naging livelihood na ito ng mga tiga Marikina. Dahil nandito na rin naman ako sa Marikina, bakit hindi tayo bumili ng kanilang pinagmamalaking footwear? At isa nga sa mga pinagmamalaking brand
ng sapatos at footwear. Alam niyo itong brand, lalo na sa mga batang 90s dyan. Ito yung tinatawag na Otto. Yung Otto guys, isa ito sa mga sikat na shoemaker dito sa Marikina City mula pa noong 1980s hanggang ngayon. Umila ko sa kanilang sandals, in fairness, mukhang Birkenstock, for only 998 pesos. Ay, quality na siya guys. At sinukat ko guys, masarap siya sa paa. Bibili din ako ng kanilang purse, genuine leather o yung kanilang pitaka for only 150 pesos. Alam niyo ba, pag nandito ako sa Marikina City, lagi kong sinasabi, sana all ganito kalinis, ganito ka lawak yung sidewalk, sana ganito rin sa other parts ng Metro Manila. Alam niyo ba kung bakit ganito kalinis ang Marikina City? I'm not saying 100% malinis kasi may mga nakita ko mga ilan-ilan na kalat, pero compared naman sa other parts of Metro Manila and most disciplined city, alam niyo kung bakit? Kasi itong project na to ay ang nagpasimula nito ay ang former mayor na si Bayani Fernando. So by the way, siya din ang former MMDA chairman. Simula nun guys, yung mga sumunod na mayor, sinundan yung yapak na ginawa ni Bayani Fernando. And dahil sa kanyang initiative, na-instill na sa mga Marikenyo ang pagiging disiplinado at malinis. Diba guys, kung ganito kalinis, tingnan ninyo, walang kalat, ang sarap maglakad-lakad, sarap rumampage, ikot-ikot, 360, ganun. Diba? Bago pa nagsulputan yung mga restaurant dito sa Marikina, alam niyo ba na ito yung isa sa mga OG na restaurant dito sa Marikina? Ito yung Pande Americana. I'll tell you a short story lang. Noong 1950, pinatayo ito ng isang baker and architect na si Dionisio Salvador. Tapos, kaya siya tinawag na Pande Americana kasi ang kinikater ng owner ay mostly mga Americans and foreigners. And then, noong 2025, napagdesisyon na nung anak niya na i-expand ito into restaurant. So, ito, naging restaurant na siya. And actually, guys, nagkaroon ito ng branch sa Katipunan. But unfortunately, due to pandemic, permanently nag-close yung sa Katipunan. Ito na lang yung natirang branch nila, yung sa Marikina. So, hintay lang namin yung orders namin. I'm so excited sa food nila. And it's been 12 years the last time na pumunta ako dito. So, may mga changes naman din na akong nakita, katulad nitong private room nila, parang ganon na good for 2 hours. Basta makakonsume ka na ng 3,000. Dati kasi wala ito. Kasi yung Pande Americana, guys, it's an alfresco restaurant. Just in case na gusto mo magpalamig, tulad nito ngayon, sobrang init guys. Hindi siya sobrang nakakalatina. Okay lang gumastos ng 3,000 basta malamigan, ganon ang atake dito. Tikman natin ang Everlasting. So, by the way, ang Everlasting, kung makikita ninyo, para siyang embutido na nilagay sa llanera. It's a kind of luncheon meat. Ang Everlasting daw ay nagmula sa Marikina. Tikman natin guys ang kanilang Everlasting. Sarap ng Everlasting nila guys. Everlasting din sa sarap. Tamang-tama lang yung alat and hindi nakakaumay. I love it. Dito sa Pande Americana, makikita nyo rin ang first chess museum sa buong Pilipinas. Itong chess museum na to ay ipinangalan sa first Filipino and Asian Grandmaster Chess na si Eugenio Torre. Kikita nyo guys, ito yung mga chessboards na mga gamit niya. And, ayun, tingnan ninyo guys, pwede rin kayo maglaro ng chess. Grabe, papawisan ako. Napaka-intense nung labanan guys. Pang national tournament po ang labanan po guys. Seryosong-seryoso po talaga dito. Paano pa naman kasi ang premyo, kung sino daw mananalo, may 5,000 pesos. Charot! Char lang. Galing! Wait lang. Wait lang. Sige. Dami alam. Tulungan mo ako. So,
bago pa naglipa na ang mga Ayala Malls at SM dito sa Marikina, ito yung OG na masasabi kong mall nila, ang Riverbank Center. Sa Riverbank Center, ang gusto ko dito guys, sobrang daming ganap dito. So, bukod sa mall, nandito yung view ng ilog, may food stall sila, tulad ng nakikita ninyo, and meron silang chunky. So guys, sobrang init. Kaya naman, bumili ako ng dragon fruit shake. Tikman natin kung masarap. In fairness, masarap siya guys. Creamy and hindi nakakaumay. Tamang-tama yung tamis. Actually guys, ang nagustuhan ko dito sa Marikina City, yung bukod sa kalinisan guys, within the city, may mga parks sila na well-maintained, and bukod doon guys, disiplinado yung mga tao dito. Wala akong nakita na mga street vendor na pakalat-kalat sa sidewalk. Don't take it against me, pero kasi minsan nakakasagabal talaga yung mga street vendor, lalo na sa sidewalk. Sa ilog naman ng Marikina, ang masasabi ko guys, hindi siya mabaho, malinis yung ilog. I'm not saying malinis na mababa yung coliform level lang. Sinasabi ko, yung itsura ng ilog, wala masyadong traces ng basura. And talagang saludo ako sa LGU ng Marikina. Sobrang galing ninyo guys. Tignan nyo guys. Bumili ako sa outlet store ng Adidas kasi 50 off yung kanilang shirt. Shopping is life. Diba? Char. So this ends our Marikina trip. Nag-enjoy ako guys. Sana mapuntahan nyo rin yung mga lugar na pinuntahan ko. So alam nyo na ang gagawin niyo guys. So subscribe, hit the notification bell, and also like para lagi kayong updated sa mga ganap ko, and also follow my social media accounts. So yun lang guys. Bye! Love you all and see you sa ating next video.